So, sa panahon natin ngayon, parang sasabihin na natin na isang linggo na lang, no? Linggo ngayon, linggo ng ano niya, sa Biyernes, mamamatay na si Kristo. At sa linggo ay mabubuhay siya muli. Tama? No? 3 days. No? 3 days. Alam niyo kanina yung kanta, sabi niya doon, you live, you die, you rose again on high. Ayun. Tamang-tama yung kanta yun. Doon sa ating pag-uusapan ngayon, umaga nito. No? Sino po ba dito yung nanonood ng balita? Nanonood dito. Araw-araw. Nanonood ako ng balita. No? Kasi yung ating, ilan yung tarifa ng Pilipinas? 17. Additional 17%. Ano? Additional 17%. Sabi ng kapatid ko, sabi niya, Kuya, uwi ka ba ng Pangasinan? Sabi niya, uwi ako. Pwede pabili ng tinapa. Sabi yung tinapa doon sa Pangasinan. Sabi ko, siyempre merong 17% na tarifa yun. Kasi may tarifa din yung mga kasama pa yung VAT, yung 12% na VAT. So, pag-uusapan po natin ay tungkol sa karaniwang simbolo ng isang Christian church ay yung cross. Tama mo ba? Yung cross. Diba? Kasi sabi natin, the cross, doon na pa si Kristo, doon niya tinanggap yung lahat ng parusa, doon siya namatay, yung dugo niya na bumuhos doon, ang siyang nagbugas sa ating mga kasalanan. At yun ay bahagi ng Ebanghelyo na ipinapangaral ng mga apostol magsimula pa doon. Tama? So, pero minsan ang hindi nabibigyan ng pansin ay yung isa sa pinakamahalagang bagay na naganap sa buhay ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa. Ayan. So, kung tinignan po natin yung picture na yan po ay yung libingan ni Kristo. Yan po ay yung naging libingan ni Kristo. Sabi ko nga, hindi naman may linggo ng pagkabuhay sa susunod ng Friday, sa susunod sa linggo. Pero gusto ko bigyan ng punto yung isa sa pinakamahalagang pangyayari na naganap at dahilan kung bakit tayo ngayon ay mga Kristiyan. Kung bakit din tayo ngayon ay mga ligtas. Pinamagandang ko siya, the resurrection, the cornerstone of Christian hope. So, bakit gusto ko siyang bigyan ng point na mahalaga, isa sa pinakamahalaga na pangyayari na naganap sa panahon na nandito si Kristo ay yung kanyang muling pagkabuhay. Sino po dito yung naniniwala? Sino po dito yung kilala si Kibuloy? Lahat tayo. Di ba? Sino nakakilala kay Joseph Smith? Ayun, Mormons. Sino nakakilala kay Ellen White? Seventh-day Adventist. Ano? Ayan. Sino naman yung nakakilala kay ano? Kay... Kaya mo ba yung pangalan niya? Sa mga weakness. Ayun yun. Lahat sila, no? Lahat sila, si John Wesley. Sino si John Wesley? Methodist. Sino siya yung founder ng Methodist. So kung titignan natin, no?
Si Martin Luther, Protestant, the father of Protestant. So titignan natin, itong mga tao ito, hindi ko alam kung sino sa Baptist pero alam ko, ang una nilang pangalan ay Anna Baptist, no? Anna Baptist sa Europe. At pumunta sila dito sa US dahil nga immigration, no? Doon naging Baptist na lang yung pangalan. And so on and so on. So titignan natin dito mga kapatid. Lahat sila ay mga magagaling, no? Magagaling na leaders. Lahat sila ay magagaling na leaders. Although si Joseph Smith ay isang kulto, Mormonism, no? Magagaling sila pagdating sa bagay. May naitayo silang mga bagay na malalaki. Tama? Yung Baptist, malaki ang Baptist. Ang Methodist, napakalaki ng Methodist. Ano pa ba yung malalaki? Yung hindi maliit pero worldwide. Sayon. Darating tayo sa puntong yan. Darating tayo sa puntong yan. One way or another. Amen? Amen. So ngayon, sabi niya, the cornerstone of our Christian hope. Mostly, ang sinasabi natin, our Christian hope is based on the cross. Based on the cross. Kasi nga, yung cross is the one manifest or nagre-represent no redemption natin. So pag-aaralan natin ngayon, why the resurrection should be the cornerstone of our Christian hope. So kung bubuksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa libro ng John, chapter 20, verse 1 to 10, ito po ang sabi niya. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, which is Sunday, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naramdaman niya na alis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro. Nandalipod, dalawa yung Simon dyan sa mga alagad ng Panginoon. Yung isa yung Simon lang at yung isa Simon Pedro para ma-identify niya sila. At sa alagad na mahal ni Jesus, sino yung alagad na mahal ni Jesus? Si Juan. At sinabi sa kanila, may kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. So, ang unang perception, ang unang naisip agad nila was merong grave robber na kumuha doon sa katawan ni Kristo. So, that also affirms na sila mismo, alam nila na talagang namatay si Jesus Christ. Alam nila patay si Jesus Christ. Dahil sabi nila, may kumuha doon sa kanyang bangkay. Sina Pedro at ang nasabing alagad, si John, ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. So, mabagal si Pedro, nauna si Juan. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga mamahaling tela. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. At ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Sino na po dito yung nakarinig ng the cloth of Turin? Na nakarinig na di ba siya yung sinasabi nila na yung buong imahe daw ni Kristo ay nakuha, na-capture para na Xerox copy kung sa binalot sa kanya. Pero titignan mo dito, sabi niya nakahiwala yung panyo na ibinalot sa ulo ni Kristo. Yan, sabi sa iyo, pumasok din ang alagad na unang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad. So, kasunod po ng kwento niya, kung nabasa na ninyo, ay magpapakita si Jesus kay Maria Magdalena. So, kung titignan po natin, yung mga apostol, kahit maging sila man, ay agad-agad, no?
Nung ibinalita sa kanila na nawala yung bangkay ni Jesus, ay agad-agad silang pumunta. Siguro sa panahon natin ngayon, baka ang gagawin ng mga alagad niya, yung ginawa sa katawan niya, yung unang manalo, naka-preserve, di ba? Si Felix, naka-fight, naka-preserve yun no? Yung kanyang katawan. Pero sa panahon na ito, no? Nung inilibing si Kristo, sinarhan ng malaking bato, meron pa gwardiya. Tama? Meron gwardiya ng mga Romano. Para makasigurado yung mga high priest na hindi na nakawin. So ito yun, no? Yung kinakatakot ng mga high priest is nakawin. Kasi naintindihan nila yung ipinapangaral ni Kristo. Ano yung ipinapangaral ni Kristo? Naintindihan nila na ipinapangaral niya na pagdating ng ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Kaya ang ginawa nila, sabi nila, ito yung ipinapangaral ng taong iyan, kailangan nating bantayan dahil baka dayain tayo ng mga alagad niya. So kung titignan po natin, noong dumating yung mga apostol, nung ibalita na nawawala, maging sila, sabi nila ay hindi nila maintindihan kung ano yung nangyayari. So gusto ko lang balikan, no? May naging question kasi ako. Sabi ko, nung panahon ba na ito, si Jesus Christ lang ba yung nag-claim na siya yung Messiah? Yan yung naging tanong ko kasi bakit gano'n na lang yung galit ng mga nasa templo. So, titignan po natin historically, biglang bibigyan ko ng noong panahon ng 4 BCE, meron po isa na nagdeklara na siya ay Messiah. Tiname niya yung pagiging Messiah. Ang pangalan po niya ay si Simon of Berea. Common name siguro yung Simon noon. Kumbaga parang sa atin noon, Juan, o kaya Santiago. So, titignan natin, sabi niya, ang claim niya, he declared himself a king pagkatapos mamatay ni Herod the Great. Kailan niyo naalala na si Herod the Great ay nabanggit sa Biblia? Nung na-meet niyo yung tatlong pantas, tama? Siya yung nagpa-slaughter ng lahat ng bata 2 years old and below. No? So, nung namatay itong si Herod the Great, lumabas si Simon ng Perea. Sabi nga niya doon, he led a revolt, burned down royal buildings, and was eventually captured and killed by the Romans. So, si Kristo ay buhay na, bata pa siya nung lumabas itong si Simon ng Perea. No? Pero kinuha niya yung titulo bilang Messiah. Sabi nga nila, during the 1st century daw, ay talagang napakaraming nag-claim na sila ang Messiah. No? Pero ito, leading by revolt. So, ibig sabihin, revolution. So, kumbaga sa atin, kinuha nila yung kanilang mga sedula at sabay-sabay nilang binunin at sabi nila, mabuhay ang kalibutan. Revolution. Sumunod, sabi niya, iwan mo paano banggitin yung pangalan na to. Sabi niya, si Androges. After the 4 BCE, sabi niya, pinoclaim din niya yung sarili niya bilang hari at Messiah. No? So ano yung background niya? Dati siya isang shepherd. Tapos yung kanyang mga kapatid ang nagbuo para maging lumaban dun sa mga Romano. Anong nangyari? Natalo rin sila at sila ay namatay. So, yan po. Hanapin na lang kung paano binabanggit yung pangalan niya. Pangatlo na nakuha ko ay si Judas of Galilee. No? So, hindi, sabi nga doon, hindi naman niya claim directly na siya yung Messiah, pero siya po yung nag-revolt doon nung panahon ng census under Quirinius, nung pumalit kay Herod. So,
Kung maalala po ninyo, sino yung apostol ni Panginoong Jesus na membro nitong Zilot? Membro siya, no? Membro siya no, ng samahan na itinayo ni Judas o Galilee. Si Simon. Si Simon ay membro. Bago siya naging membro ng samahan ni Kristo, siya ay membro nito tinayo ni Judas of Galilee. So tinayo niya ito. Sabi nga doon, nabanggit yung pangalan nito doon sa Acts chapter 5 verse 37 na kung saan Judas the Galilean appeared in the days of the census and led the band of people to go. So titignan po natin yung tatlong iyan. Ang lahat ng ginawa nila is armed revolt. Pakikidigma, pakikipaglaban. Pero nung lumabas si Jesus Christ, iba yung kanyang mensahe. Ang mensahe ng mga tao ito na nauna sa kanya ay ang mensahe ng pakikibaka. Tama? Kumbaga sa pakikibaka, pakikipaglaban, paglaya, no? Because of the oppression doon sa mga Romano. Ito po yung timeline na titignan natin. Saka makita nyo. Nakikita nyo ba? Ayan. So yung mga blue, yan po yung panahon na nagkainganak si Kristo, si Simon, si Andros, si Judas. Kung makikita nyo po, medyo malayo yung pagitan yung panahon ng ministry ni Jesus Christ. No? At after Jesus Christ, may mga lumabas pa na mga nag-claim na sila ang mga tagapagligtas. No? So kung makikita po natin, hindi na po bago talaga na mayroong nag-claim na sila ang tagapagligtas ng Israel. Kaya huwag po tayo magulat kung yung ating kababayan ay mag-claim din na siya yung tagapagligtas ng universe. Sila earth lang eh. Yung kababayan natin universe na rin. Tumaas ng boundary ng level. So ayan. So titignan po natin, Christ's ministry started on AD 27 hanggang CE 27 hanggang CE 30 kasi 3 years lang na ministry si Jesus Christ. And then AD 33 nung siya ay namatay. Okay. So ngayon, lahat ng mga tao iyon na nauna sa kanya namatay. Iisang tao lang ang nabuhay, ang nag-claim na siya ay mabubuhay. Meron na ba kayo narinig na nagsabi na siya ay mabubuhay muli? After niyang mamatay. Meron ako napanood sa YouTube. Yung isang African preacher, no? And sino nakapanood nito? Yung African preacher, sabi niya, ilibing niyo ako, kasi kiniklaim niyang prophet siya. Ilibing niyo ako, sabi niya, sa lupa. Sama yung kawawa niya. Sabi niya, ipapakita ko sa inyo kung paano mabuhay muli. Eh, yung mga taga-sunod niya, naniwala. Kasi sabi niya, siya yung prophet eh. So, ang ginawa, nilibing talaga nila 6 feet under. Then after 3 days, sabi niya, lalabas ako sa libingan ko. So after 3 days, anong nangyari ko sa kanya? Namatay. Hindi siya lumabas. Namatay siya. Hanapin niyo sa YouTube yan, makikita niyo. Nagulat din ako eh, kasi nabalita siya. No? Na isang African, sa mga bandang Africa, claim niya na siya mabubuhay niya. Isipin niyo, napaka-hindi ng delusion niya. So, titignan po natin, sabi nga doon, walang bagay, walang sino man ang nag-claim na sila ay mabubuhay na muli na hindi nananatiling patay, kundi tanging si Kristo lang. At yun po yung foundation, yung cornerstone ng ating pananalig. Sino po yung naniniwala rito
na pagdating ng araw, kayo ay mamumuhay ulit. Tayong lahat, di ba? Hindi naman kayo naniniwala na pagdating ng araw ay magiging ibis kayo. O kaya yung kapag mabait ka, magiging tao ka ulit, di ba? Kung mahirap ka dito, pag sa susunod na buhay mo, magiging mayaman ka raw. Pero kapag masama kang tao, magiging ibis ka. Kaya malas mo paglamok. No? Kasi kadadabo mo pa lang, patay ka na. hindi ka pa naka-exist na ilang mundo. No? So ito pa yan, gusto ko bigyan ng puno. What are the biblical evidence na sinulat ng mga apostol that Christ really rose from the dead? Ano yung mga biblical evidences? Number 1, sabi niya, in Luke chapter 24 verse 1 to 3, sabi niya, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo ang mga. Ibig sabihin po nito, hindi lamang isa. No? Noong unang panahon po, hindi tinatanggap ang testimonya ng babae. Hindi kinikilala ang testimonya ng babae. Ang kinikilala ay ang testimonya ng lalaki. Kaya sabi niya dito, kung makikita ninyo, kung maalala ninyo, kung nagbabasa po kayo ng mga salita ng Panginoon, nung ibinalita ni Magdalena, hindi sila naniniwala. Bakit? Kasi mababait pa po tayo dito pagdating sa chismis. Noon matindi. Dagdag pa host talaga. Kaya sabi niya doon, merong mga nakakita, hindi lamang nag-isa, kundi marami. Nakita nila na nakagulong yung bato, wala na yung takip ng libingan, at higit sa lahat, nakita nila na walang laman yung libingan. Kaya kung meron mga, hindi sila nag-collaborate, kundi nakita nila mismo eyewitness na nakita nila na wala si Kristo sa libingan. Pangalawa, yan, pumasok sila, wala doon ang bangkay ng ating Panginoon. Sabi niya sa Matthew chapter 28 verse 11 to 13, ano pong nangyari? Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbantay. Na natin may mga nagbantay na bang kanina, no? At isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Ni-report nila. Ano sabi? Nakipagpulong ang mga pulong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo sila, suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito, inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at tinakaw ang kanyang ito. So, titignan natin, maging yung mga high priest, no? Bakit ka manunuhol? No? Bakit ka magbibigay ng, ano ba tawag natin ngayon? False information. No? False information. Para hindi maniwala yung mga tao. Because alam nila, they learned, they understood kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ na darating ang time na siya'y mabubuhay na ulit. At merong eyewitnesses na nag-report. Ang problema, itong mga eyewitnesses na to, hindi mga Hudyo, hindi mga tagasunod ni Kristo, kundi mga Hudyo. At sinasabi nila dun sa punong pare na nakita namin na bumangon muli si Kristo at siya'y nabuhay na muli. Paano mo pagtatakpan ng isang bagay na gano'n? Hindi mag-disseminate ka ng false information. Yun yung ipamalita ninyo nang sa gano'n walang maghanap at pagdudahan yung mga apostol. We have eyewitnesses, hindi lamang po sa mga tagasunod ni Kristo, kundi maging sa mga tao na hindi naman kumikilala sa Kanya. Sabi niya, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 7, napakangalaga niya. Sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Sa Apostol Pablo po ito. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan.
Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Ito maganda dito. Sabi niya, pagkatapos ay nagpakita siya sa mahigit na, ilan to? 500. 500 people. So pagkatapos siya magpakita sa 12, nagpakita siya kay Magdalena, nagpakita siya sa mga apostol niya, no? Ang sabi doon ni Apostol Pablo, sa kanyang written account, sabi niya, merong 500 believers. Sabi niya, merong 500 tao na naka-witness, na nakita nila mismo sa kanilang mata, the resurrected Christ. At ano sabi niya, marami sa kanilang buhay pa. Pero ang ilan sa kanila ay namatay na. So hindi lamang po yung account, no, ng mga apostol ang nagsasabi na si Kristo ay muling nabuhay, kundi merong 500 na nakasaksi na nakita siyang buhay, lumalakad, nagsasalita, at higit sa lahat na witness nila na umakyat sa langit. Ganyan karami yung nakakita kay Kristo. Eh kung isa ka dun sa mga naka-witness sa kanyang pagkapako, sa crucifixion, isa ka sa mga nagbantay hanggang siya ay malibing. Isa ka sa mga nakakita nung binali yung kanyang paa, nung tinusok sa kanyang tangiliran yung palaso. Nakita mo nung ibinaba siya, nakita mo nung binalo, na hindi na humihinga, at nakita mo na dinala sa loob ng libing. At pagkatapos ay makikita mo siyang muli. Buhay, naglalakad, nagsasalita. There are 500 apart from those na nakakita sa kanya. Kaya kung makikita po natin in the Bible, talagang pinaninindigan ng marami, pag nangaral mo sila, pag babasahin niyo, makikita ito, na palaging binabanggit ng mga apostol yung tungkol sa pagkabuhay ni Kristo. Kasi napakaraming tao, maraming tao ang pwedeng mag-claim na sila ang tagapagligtas. Pero ang pinakamalaking pinagkaiba ni Kristo, nabuhay siya muli. At hindi lamang yun basta claim, kundi marami ang nakakita. So, eto po, no? Kung makikita po ninyo yung mga yan, sabi nga nung ibang scholar, majority ng mga nagpakilalang mga Messiah, pagkatapos nilang mamatay, ay nadi-disperse na sila. No? Nawawala na sila. Kasi revolution. Nawawala na sila. No? Wala nang pumapalit na magaling na leader. They go to a steady decline. No? Nawawala yung numbers nila. Pero when Christ, no, nung si Jesus, ang kanilang sundan, anong sabi ng isang emperor, nabasa ko ito, sabi niya ba, ganun yung mga Kristiyano. Parang niyayakap pa nila yung kamatayan. Sabi niya. Bakit ganun yung mga Kristiyano? Parang mas gusto pa nilang mamatay yung mga nauna. You would understand why eh. Maintindihan mo kung bakit. Kasi kung ikaw nakita mo yung buhay na Kristo, if you see the resurrected Christ, mawawalan ka pa ba ng pag-asa? No? Hindi ka na mawawalan ng pag-asa. Lalong-lalo na kung na-witness mo yung pag-ascend niya sa heaven. Dahil sila, naiintindihan nila at nakita nila si Kristo, kaya para sa kanila, sabi nga nila, ano? For me, sabi ni Pablo, for me,
Yun. For me to live is Christ, and to die is gain. Diba? Yun yung naiintindihan ni Pablo. Dahil para sa kanya, sabi niya, ang mabuhay ay kapakinabangan. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Pero sabi niya, ang mamatay naman ay kapakinabangan ko rin dahil ako'y mapupunta ng Kristo. Ano pong sabi niya dito sa Gawa chapter 5 verse 29 to 32? Sabi niya, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sabi niya, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya inyong papako sa krus. Ang kausap ko niya rito ay mga Hudyo. Verse 31, sabi niya, iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayon makamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito. So, ang sinasabi po ni Apostol Pedro dito, sabi niya, lahat ng bagay na sinasabi namin ay hindi fabricated, kundi eyewitness accounts. Nakita namin at saksi kami sa mga pangyayari. Kaya nga sabi ng mga, kung maalala po ninyo, nung huliin si Kristo sa Garden of Gethsemane, anong nangyari sa mga apostol? Nagtakbuhan sila, di ba? Nagtakbuhan, si Pedro, itinanggi si Kristo, nagtakbong tilawak ng manok, di ba? Nagtago ang lahat, nawala sila sa limelight. Ang naiwan, sinong naiwan? Si Maria Magdalena, siya yung naiwan, siya yung sunod-sunod kasi anak niya. No? Tapos nagpakita na lang yung panahon na lang. No? But, ito yung nakapagtataka sabi ng mga eskola. Nung namatay si Kristo, at pagkatapos ng Pentecost, sabi niya, kung gaano kaduwag yung mga apostol, sabi nila, after ng Pentecost, ganun naman sila naging katapang. Si Pedro na hindi kayang magsalita, si Juan, naging mas bold sila sa kanilang pangangaral. Mas matapang sila, mas naging malaki yung vision nila. No? Mas naging malaki yung vision nila na sabi nila, kung tutusin dapat mamamatay na eh. Yung movement na yun. Pero hindi, ang nakita nila is that kailangan ko pang pas lalong pagbutihin. Why? Because they witness the resurrected Christ and the ascension of Christ. Naiintindihan nila kung ano yung regalo na tatanggapin nila kapag sila ay ginawa nila yung iniutos sa kanila ng ating Panginoon. Kung makikita ninyo, ilang gaano karami sinaga nila, no? Hindi lamang yun, kahit na persecuted na sila, pinapatay na sila, binabato na sila, they still count it joy. May mababasa natin kung bakit. No? Ito po kasunod, what if Christ did not resurrect? Paano naman kung si Kristo ay hindi nabuhay muli? No? Anong sinasabi ng Biblia kung si Kristo ay hindi nabuhay muli? Ito po. Ayun. Number one, sabi niya, our Christian faith is in vain. Walang, ano ibig sabihin ng in vain? Kabuluhan. Walang katuturan yung ating pananampalataya. Bakit? Ito po yung nakasulat. Sabi, sa unang Korinto, chapter 15, verse 14, sabi niya, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya.
Kasi kahit na sino ay maaaring mag-claim na siya ang Kristo. Meron nga, di ba, tatakbong senador pa eh. Di ba? Kahit i-claim kahit na sino. Pero malaking pinagkaiba, katulad na binabanggit ko kanina, si Kristo ay namatay at muling namuhay. Kaya napakalaki ng significance ng resurrection niya sa buhay ng pananampalataya ng bawat isa. Ano po kung sabi niya sa verse 17, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. There will be no forgiveness of sin. 1 Corinthians 15:17, sabi niya, at kung hindi muling biniwan si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kasi kahit na sino pwedeng mapako sa krus. May kasama nga siyang dalawa eh. Di ba? Yung pong pagkapako sa krus ay hindi po special na ginawa ng mga Romano para kay Kristo. Hindi. Ginagawa talaga nila yun. Kasi iyon yung isa sa pinakamasakit, pinakamatagal na uri ng kamatayan ng isang kriminal. Ginagawa talaga nila yun. Hindi yung special. Maraming tao ang pinako sa krus ahead pa bago kay Kristo. Yung pagkamatay ni Kristo, yung alay na ginawa ni Kristo, ang significant yun. Kaya sabi niya doon, kung hindi muling binuhay si Kristo, sabi niya, hindi rin kayo malilinis. Bakit? Kasi walang katubusan. Next. Ang kasunod nito, sabi niya, siya'y pinatay, Romans chapter 4 verse 25, siya'y pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang salo. So halimbawa po, halimbawa sa atin, kung hindi nabuhay si Kristo, bali wala yung ating pananampalataya. Si Joseph Smith ba nabuhay nung binitay siya? Hindi. Sino dito yung nakapanood ng balita na isang milyonaryo na ginawa di ba, uso na yung kina-cryo, yung nilalagay sa yelo, cryo, pinag-froze ka. May isang milyonaryo nagpagawa nun. Sabi niya, kailangan 19 something, and then sabi niya, kailangan buhayin siya itong mga nasa 2000s na. Hindi natin nila mabuhay. Hindi natin siya mabuhay. Nagpa-yelo siya pinayelo. Na-preserve yung katawan niya. No? Yung katawan niya na-preserve. Pero paano mo i-maintain yung life? No? Yung light, yung ilaw, yung liwanag, yung buhay. Hindi mo i-maintain yun. Kasi hindi yun organic eh. Hindi yun organic, spiritual yun. So, ano nga, nagpa-froze siya, hindi na siya nag-isip. Upis sa isip niya bago siya namatay. Nag-isip ko. Hanapin niyo yun, mababasa na rin yun. Kung ayaw niyo pa sa akin, pwede niyo panoorin. No? Kaya sabi niya, nung pinapatay si Kristo sa ating kasalanan, muli niya tayong binuhay upang makawala. If Jesus Christ was not resurrected, there will be no forgiveness. Kasunod, sabi niya, there's no victory over death. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Noong nagkasala yung ating unang magulang, nagkaroon ng kamatayan. Ngayon, para ipakita ng ating Panginoon na napagtagumpayan niya ang kamatayan, kailangan niya ipakita na maging ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa Kanya. Kaya sabi niya doon, hindi lamang yan, lilitaw pa, no? Kapag hindi siya nabuhay, sabi niya, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahama. Kung hindi siya muling nabuhay, ang kalagayan ng bawat isang naniwala sa Kanya, ay sabi niya doon ay
napahamak lang. They died in faith. So you have to imagine na para kang naniniwala sa isang bagay na wala namang pupuntahan. No? Kung nagpapakabait ka kasi gusto mong maging tuta pagdating ng araw. Paano kung nag-decide ng nature, sabi, butterfly na lang. Naisirin yung buong yung butterfly. Kasunod. Hebrews chapter 2 verse 14 to 15, ang sabi ko niya, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Verse 15, at pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng tao sa kamatayan. So kung titignan po natin, pakibalik ako sa Romans 7. Sabi niya doon, nagkatawang tao siya, no? At dinanas niya yung kamatayan nang sa ganon ay ipakita niya na winasak niya yung kapangyarihan ng dyablo, which is yung kamatayan. Lahat tayo mamamatay, amen? Lahat tayo mamamatay. No? Yun yung kapangyarihan, yun yung bunga ng kasalanan. Pero ang magandang bagay na naganap ay meron tayong Panginoon na pinakita niya na ikaw na siyang mananampalataya at susunod sa Kanya ay muli mabuhay. Yun yung pag-asa. Pangalawa, kapag hindi po siya muling nabuhay, ano sabi niya? Jesus will be a false Messiah. Katulad lamang siya ng mga naging unang mga nag-claim na sila ang mga tagapagligtas. Dahil yung mga tao yun ay namatay, hindi nabuhay, at walang pangako na kahit na ano sa darating na ano. Kaya sabi niya, sumagot si Jesus, lahing masama taksil sa Diyos, naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Sabi niya, meron lang humihingi yung mga tao noon ng sign. Lord, ipakita mo ang sign na ikaw talaga yung Messiah. Ano sabi ng Panginoon? Wala kayong makikita ang palatandaan maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Sino si Jonas? Yung kinain ng isda. Di ba? Yes. Ano sabi niya? Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi na nasa loob, nasa tiyan ng damuhan ng isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi rin nasa libingan. So ano yung sign? No? Na siya talaga yung tagapagligtas. It was the resurrection. Yung kanyang muling pagkabuhay muli, ang pinakamalaking tanda na siya yung Messiah. Maliban doon, wala na. So, bakit naging cornerstone of our Christian hope yung ating number 1? Validation of Jesus' divinity. Yung kanyang pagka-Diyos. Ang sabi dito sa Romans 1:4, at tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa. Ano yung makapangyarihang gawang iyon? Ang kanyang huling pagkabuhay. Sabi ko naman po sa inyo, kahit na sinong tao pwede niyang i-claim na siya yung tagapagligtas. Pero walang ibang kinasiyanan ng Diyos maliban kay Kristo Jesus na kung saan siya yung muling binuhay. The resurrection of Christ. Pangalawa, it's the foundation of the gospel message. Kapag tayo po ay nag-share ng ating mga pananampalataya, hindi lang natin i-share. Karaniwan kasi ngayon ang sharing, mahal ka ng Panginoon, naiintindihan ka ng Panginoon, di ba? Wala namang mali doon. Wala namang problema. But,
Sabi ni Apostol Pablo, nabasa natin ito kanina, sabi niya, ano yung pinakamahalagang katuruan na tinanggap mo? Ano yung ebanghelyo ayon kay Apostol Pablo? Si Kristo ay namatay sa ating kasalanan bilang katuparan sa kasulatan, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. That's the gospel. Diba? Huwag natin kakalimutan banggitin na ang ating Panginoong Jesus ay namatay at muling nabuhay. Huwag natin kakalimutan banggitin na kaya tayo naniniwala kay Kristo ay dahil pinakita niyang halimbawa na bagaman bibigay yung ating katawan, mamamatay tayo, balang araw tayo ay muling mabuhay. Kasunod, sabi niya, it's the source of hope sa lahat ng mga mananampalataya. Bakit? 1 Peter chapter 1 verse 3. Sabi niya, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng abag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng ano? Muling pagkabuhay ni Jesus mula sa libingan. At yung muling pagkabuhay niyang iyon, ang siyang nagbibigay sa bawat isa sa atin ng isang buhay na pag-asa. Minsan nakakatuwa, no? Bakit ka gusto mong maging Kristiyano? Kasi gusto kong pumunta ng heaven. Sino gusto pumunta ng heaven? Talaga? Ha? Sino gusto pumunta sa langit? Yun kasi naitanim sa atin, di ba? Yun kasi naitanim sa atin. Kaya kung minsan pag may namatay, natanong yung bata, saan na pupunta si Lolo? Sa totoong magulang, nasa heaven na na. Nasa heaven na raw. Balikan natin John 3:16. Ano sabi niya doon? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but shall go to heaven. Ano ba yung sabi? Hindi. Ano sabi? But will have eternal life. Kasi yun yung pangako. Iyon yung buhay na pag-asa. Kasi ang kalaban natin, yung kamatayan. At yung kamatayan na yun, yun yung tinalo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Yung kasalanan, ang bunga niya ay kamatayan. So tinubos niya tayo. Kaya sabi niya, kung sino ang maniniwala, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Sino dito ang gustong ngayon sa panahon na ito mabuhay ng walang hanggan? Huwag muna ngayon, magulo. May paparating na economic crisis, may paparating na gera, di ba? Sunod-sunod sa panahon natin. Pero ito yung sabi ng Panginoon, meron tayong pag-asa. Buhay ng pag-asa. Sino yung buhay na pag-asa? Si Kristo. Buhay siya. Ang sabi niya sa Filipos chapter 3 verse 10 to 11, ang sabi niya, ito yung sinasabi ko, ang tanging hangarin ko ngayon, Apostol Pablo, ay lubusang makilala si Kristo. Sabi niya. Ang goal niya, kung siya ay nakakilala sa Panginoon, sabi niya, I want to learn more about Christ. Gusto kong maintindihan, maunawaan siya. Pangalawa, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Sabi niya, makita ko, maranasan ko, makuha ko yung joy na kung saan ay alam ko meron akong pag-asa pagdating ng araw na muling mabuhay. Dahil nakita ko si Kristo na buhay. Yung road to Damascus niya, nagpakita si Kristo sa kanya. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Mahirap yung niya, no? Yung goal niya, ang
Apostol Pablo. No? Sabi niya, I want to know more about Christ. Maranasan ko yung blessing of knowing that He's resurrected at yun ang tatanggapin ko. I want to share, sabi niya, gusto kong maranasan yung mga kahirapan na dinanas niya for me. And if possible, sabi niya, mamatay ako na nananatiling tapat sa aking pagkatawad. Why? Kasi si Jesus Christ, sabi niya, He was loyal until death. Nanatili siyang tapat hanggang sa kamatayan. Yung iniutos sa kanya ng Ama, ginawa niya hanggang kamatayan. Kaya yun itong gusto niya. Yung sabi niya, maging katulad niya ako sa kanyang kamatayan. Maging katulad niya na hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, ay tapat siyang naglilingkod sa Diyos. He wants to share. Nakakatuwa, pakituloy sa 11. Anong sabi niya? Upang ako man, sabi niya, yung reward niya, ay muling buhayin mula sa mga patay. So, naiintindihan niyo yan? Hindi yung going to heaven yung reward yung hinihintay ng mga apostol. Ang hinihintay nilang reward is for them to be resurrected, yung mabuhay silang muli at tanggapin yung gantimpala ng buhay na walang hanggan. Yun yung kanilang pinakakama. Sabi niya dito po ako bawakas, no? Why is the resurrection the cornerstone of our Christian hope? Number one, the resurrection is the ultimate confirmation of Jesus' identity as the Messiah. Tandaan niyo yan. No? Kahit sino pang magpakilala sa inyo, naalala ko merong nakasulat sa Bible, di ba, sabi niya, kapag ang isang propeta raw, kahit painumin mo ng lason, hindi mamamatay, hindi malalason. Patuklaw mo sa ahas, hindi yan malalason. Nakasulat sa Bible yun. Di ba? Yung propeta, yung nag-claim yung propeta. Minsan naalala mo, ewan kung saan mo ito narinig. Parang may nag-claim ng propeta. Sabi sa kanya, inumin mo nga yung Clorox. Kung hindi ka namatay, maniniwala kami propeta. Sabi ng Pilipino to. Akalain mo doon, no? Inumin mo nga yung Clorox. Naalala niyo si Apostol Pablo, di ba? Nung gumapang yung ahas sa kamay niya. Ano sabi ng mga tao na naka-witness? Diyos ka. Sabi sa akin, Diyos ka kasi kahit ang ahas hindi ka sasaktan. No? Pero diluhuran na siya eh. Pero sabi, tao lang ako. Di ba? Kasi yun yung siya. No harm will be done. No? Kaya kung titignan natin, no? The resurrection is the confirmation. Merong tanda. At yung tandang yun ay pinakita ng Panginoon sa kanyang muling pagkakas. Pangalawa, without it, Christian faith is meaningless. Baliwala. Para ka lang naniwala kay Buloy kung hindi siya muling nabuhay muli. No? But with the resurrection, believers have a sure foundation, a hope, and a future. Tandaan po natin, merong dalawang uri ng resurrection, di ba? Pag-aralan natin yan. Ano yung dalawang uri ng resurrection? Resurrection of lahat tayo nung buhay muli, masama o mabuti, tama? Pero merong isa, the resurrection of the damnation and the resurrection of the living. Tayo na mga tumanggap sa Panginoon, mabubuhay muli para tanggapin yung ating reward. Yung iba naman, mabubuhay muli para tanggapin yung kanilang parusa. Ang tanong, nasan kayo? Diba? Pero isang bagay ang sigurado, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon ng totoo sa iyong puso, tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas, at higit sa lahat, kinilala mo siya bilang iyong Panginoon, pinagsumikapan mo na ang buhay mo ay maging asin at liwanag para sa kapurihan ng Panginoon.
Sigurado sa bagay na sigurado. Mabubuhay kang muli at tatanggapin mo yung biyaya at buhay na wala. Di ba napakasaya mo? Ikaw, nakita si Judah at si, di ba? Si Basil, nakita si Judah at si Basil. Uy, Judah, nabuhay ka muli. Saan ka mapunta? Ano ba? Sabi ni Basil, hindi ko pa alam eh. Sabay tayo. Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng gano'n pagdating ng araw na yun. Nakatakda ng lahat ay mabuhay, ang lahat ay haharap sa hukuman, ang lahat ay pagsusulit sa harapan ng ating Panginoon. Lahat ng ito. Pero isang bagay na nakakatuwa, kung nabuhay muli si Kristo, mabubuhay ka. Kaya kapag dumating tayo dun sa deathbed natin, sa deathbed natin, yun ang isipin natin. Mawawala ka with calmness and peace. Kasi alam mo, ang iiwan mo lang yung lupang nasisira. Itong katawan na nasisira. Pero meron kang kapayapaan at pag-asa na pag-gising mo muli, pagdilat mo muli, yung bagong katawan mo na nasisira. At hindi na yun nasisira. Amen po ba? Samahan niyo po ako sa panalangin. Kagilang Ama ng makapangyarihan sa mga. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong biyaya at pagpapala. At higit sa lahat, Panginoon, maraming pong salamat sa pagpapakita sa amin na ang aming pananampalataya ay hindi po mapupunta sa wala. Ang aming pananampalataya, pagsisikap, Panginoon, ang pag-asa namin ay hindi wala. Dahil alam namin na si Kristo ay muling binuhay at nakaupo, Panginoon, kasama niyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang pag-asang ito ay patuloy namin panghawakan hanggang sa huling hininga namin. At ang pag-asa, O Lord, na balang araw ay mararanasan namin, Panginoon, ang muling mabuhay. Maraming salamat, Lord, sa iyong patuloy pagsama.